Oh, hi there. Welcome to my channel. This is Yoyo Sam. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng suporta at saka nagbigay ng heart. Maraming salamat sa aking mga loyal subscriber. Bago ang lahat, ako'y taos-pusong nagpasalamat sa lahat at saka thank you very much. Okay, let's fire it up. Sa ngayon, ako'y nandito sa palayan para i-document kung paano umpisa o pag-prepare ng rice field. At ito yung ginagawa nila. Yung una, inaararo muna yung gamit yung metal. Hindi katulad ng una ay kahoy lang. Pero ngayon, ito, yan, inuuna muna to pag lilinis. Inaararo o plowing with the use of the karabaw. So, ganito muna. At sa ngayon, yung kalabaw ipinapahinga muna dahil in every 3 hours they will give a rest for the karabaw so that it will not be over stress. So dito yung kalabaw nagpahinga at ito kuan muna sa putikan yung kalabaw. Yan dito, yan ang kalabaw. At saka yung kalabaw, yung may-ari ngayon kumakain pa yata. Ito ang ginagawa sa kalabaw. Yan. Okay. Yan. Para hindi siya mapagod sa sobrang init. So ganito muna. Pagkatapos ito malinis, gawin na ang paggamit ng isang landmaster gamit ang makina. Yan, ito muna yung mga kuwan dito. Ang pagtanim, pagtanim ng palay in every quarter of the year. 3 beses sila magtanim dahil ang gamit dito ay irrigation, hindi katulad ng rain lang inaasahan na 2 beses ka lang magtanim. Dito 3 beses. Ang ginagamit nila na variety ay 18 IR18 at saka good for 90 days lang yan. Maani na agad, kaya sa isang taon ay 12 months. So bali 9 days, yung 2 months na natira, yun ang hati-hatiin sa paglinis ng palayan. Kaya maging 3 planting of rice in a year. O, ganito. Ito muna yung kanitin. Kaya wala pa dito yung maagang pumunta rito yan. At saka ngayon mag alas 10 na ba? Alas 10, alas 9. Yun, tama. Pinapahinga na muna yung kalabaw. Babalik sa dito mga 30 minutes. Tapos babalik dito, mag-umpisa naman siya sa pag-araro. You're plowing the karabaw. They take arrest their selves by the karabaws and to don't exaggerate their strength so that they will carry all these works up to sundown. So ganito. Yan. Ito muna ang pag-araro at paglilinis ng lupa. Pagkatapos ng araro at saka hindi pa masyadong malinis dito, naggagawa na sila ng taniman, yung plat sa palay upang dito itanim, palakihin yung mga binhi. Ito yung nursery area. Mga 16 days lang pwede na siyang i-transfer sa pagtanim ng palay. Hindi katulad sa ibang lugar sa Pilipinas na pahabain muna nila. At ito yung ginagamit na landmaster. So ngayon ikunan ko lang yung landmaster. Yan.
ready for kuan na to. Yan. Ito yung landmaster na ginagamit para pagkatapos ng pag-araro, landmaster na ang gagamitin para madaling malinis yung buong area ng rice field. They are using a machine for cleaning up all the grass. Okay, I will find another next video so that it will be completed. If I wait for another days, maybe I cannot complete this video because some of them are already harvested their rice. Up to now there are already rice that are not yet harvested, so I try to make a compilation. This one is a compilation from plowing to the landmaster. After that, for planting the rice and cleaning the plot for the nursery of the rice. After 16 days, they will plant it to the rice field. So ito ay mga isang buwan na to, o 45 days na itong ganito kuha ng palay. So ganito. Tapos ang dito sa kabila, yan din. Basta mayroon ng mga bunga, yan. Mga kuha na lang to. Kulang-kulang isang buwan. Ito'y maaani na. Ito yung tubig na kailangan, ang dami. Kailangan sila ng maraming tubig para mabilis silang lumaki. At pag mayroon ng bunga o malapit ng mahinog, hindi na sila naglalagay ng tubig kasi malalanta na yung puno ng palay. So ganito ang ginagawa dito. Yan. So ganito ang nangyari nung dinaanan to ng bagyong Rolly. So nagkasitumba yung mga kuan, yung palayan, at ito ang nangyari dahil pagdaan nito sa bagyong Rolly, hindi pa to pwedeng anihin. Kaya yon, sa lakas ng hangin nasisira yung ibang tanim na palay. Yung maaari itong kuan to, magsisibol na to ng panibago kung hindi pa maagapan. Malaking lugi ang may-ari nito sa ganitong paraan. Tuwing bagyo dito sa amin, tuwing December, November, yan, malakas dito. Pag December talaga, yun ang talaga ang season dito sa amin, dito sa Leyte. Kaya ngayon ang mga bagyo ay nandun pa sa bandang Bicol dumadaan. Sana maani na to nang hindi pa karoon ng malakas na bagyo. Ang nangyari nito sa palay. So hanggang sila nga kadalihok sa ngayon ako'y nandito na para dalawa kasing uri yung harvest ng palay, yung harvester at saka yung manual. Ito gayon ang ginagamit ay manual, yung nilalamba yung palay at dito idinadaan. Yan. So mga ilang araw dito mamamton? 3 araw lang pa. 3 araw lang matapos. So ganito, yan ginagamitan ng kulambo para hindi tumatalsik yung mga palay doon sa kuan para masahod siya. Yan. Yan. Dalawa kasing yung sabi ng kuan ngayon, sabi niya yung mga tracer daw namimili ng palay iti-tracer nila yung i-harvest dahil ito daw malulugi daw yung tracer. Kaya yun, binalik sa dati yung ito yung sinauna namin pag-harvest, yung lambas o hampas yung palay. Ngayon kasi yung iba dito tracer ang ginagamit, so yung iba ding tracer nagpa-este-este, ayaw din nila pag nakita nila lugi sila, ayaw nilang trabahuin, kaya bumalik sa dati. Yung tracer kasi mas mabilis
Mga isang araw lang tapos na lahat. Nandun na sa iyong bahay at ikaw ay nagbibilad. Sana hindi ito maabutan ng ulan o bagyo. Mayroon pa bang darating na bagyo, yung iwan ko kung anong pangalan na yun yung sunod. Mayroon na. So ganito. Tagaan na lang namin to. Pinagtyagaan na lang daw nila yung paano pag-ani. Kasi sayang naman din eh. Ang palay. Mahal pa naman ngayon yung bigas. So, yan. Ito, ginagawa lang namin to kasi wala na kasi mag-harvest. Kasi inayawan na, pangit kasi yung palay. Pag pangit, marami mag-ayaw. Mga Oo. ayaw na nila, gusto sila malinis. Lang magandang palay. Malinis. Ang ganito po ko sa nagwanton. Ganito ginagamit yung pag-ani ng palay, yung sickle o garab. Yan. Kasi inayawan daw. Ito yung mga palay. Maganda pa naman ang palay. Yan. Ganyan yung pag-ani yung palay. Gamit ang sickle o garab. Yan. Roger Eng, inom pagkapon? Walang trabaho. Trabaho. Yan. Mahuman to maghapon, Eng? Dili mo ragdi ini kinapaman oh. Di daw tumatapos ng buong araw kasi mayroon pa sa kabila. Mga pila po ni kasako maabutan eh. Bana-bana ni mo. Kanilang duang mo. Sobrang napulo ra kay ni. Ano kat ko apil to? Sobrang napulo ang linis. Oo. Mga bana-bana daw. Tsansa. Bana-bana lang. Tsansa ng nag-ani. Mga 10 sako lang daw kasi maraming ipa oh. Hindi katulad ng dahil nga naabutan to ng paghangin-hangin. Kaya ganito nangyari. May mga ipa, patay na butil. Yun. At saka inaayawan ng mga magtitriser dahil lugi daw sila sa ganansya. Kaya balik sa manual yung gamit ang sickle at saka yung paglalamba ng palay. So ganyan lang. So hanggang dito na lang at ako'y nagpasasalamat sa aking mga subscriber. Maraming salamat sa nagbigay ng thumbs up. Thank you very much for subscribing me and see you in my next vlog. This is Yoyo Sam. If you have any comments, just comment to my comment section of my channel. I ask you 3 favors. Please subscribe, like, and share. Thank you very much. Bye-bye.